Kaya sa magandang umaga sa ating Diyos sa buhay, tayo nakakabuna. Purito ang ating Diyos sa buhay sa kanyang kabutihan. Sabi nga, hindi kailanman nagkulang ang Panginoon. Amen? Ang pag-ibig niya, hindi nagkulang yan. Ang biyaya ng Diyos, hindi nagkulang. Maging sa Apostol Pablo nga, sinabi niya, the grace of God is sufficient for me. Ang pagpapalang ng Diyos ay sapat sa akin sa araw-araw. Amen? Kahit na meron siyang karamdaman sa tagiliran, dinadalangin niya sa Panginoon na ito'y alisin sa Kanya. Araw-araw niya dinadalangin yun. Meron siyang sakit sa tagiliran, utinig sa tagiliran, siguro, ika-ika siguro siya, na ilang beses siya dinadalangin sa Panginoon yun. Araw-araw niya pinapanalangin, pero hindi inaalis ng Diyos. Pero ang sabi niya, ang biyaya ng Diyos kailanman hindi nagkukulang. Amen? Sa atin kasi, pag meron tayong hiningi sa Panginoon at pag hindi binigay, didinig ba ako ng Diyos? Yun agad ang ating judgmental. Yun agad ang ating pag may nangyari sa atin, hindi na ba ako pinapatubayan ng Diyos? Yun agad ang isip natin. But the Bible says, ang biyaya ng Diyos sa lahat ng panahon ay hindi nagkukulang sa bawat isa sa atin. Kahit yung minsan nakakalimot tayo sa Panginoon, pero yung pag-iingat ng Diyos, laging nariyan pa rin. Amen? Kaya nga kung ang Diyos ay magalit, naku, lahat tayo papatayin sa kunting pagkakamali. Pero ang Diyos ay puspos sa kaawaan, banayan sa kahabagan. Amen? Say, praise the Lord! Praise the Lord! Salamat ng Panginoon. Praise God! Alam niyo, sa totoo lang, ang tao po nagbigay sa Panginoon, unfair. Tama mali. Bigyan ko ng example. Sa lumang tipan, lahat ng panganay para kanino? Ha? Sa lumang tipan, lahat ng panganay, lalo na pag lalaki. Kanino yan? Ibigay mo yan sa Diyos. Kahit hayop, first fruit, ibigay mo yan sa Diyos. Lahat ng unang bunga sa Diyos. Lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, ibigay mo yung anak mong the best para sa Panginoon. Amen. Pero yung mga magulang, pagbagal rito, huwag kang maging manggagawa, anak. Tama ba? Huwag kang maging manggagawa, mahirap maging manggagawa. Mahirap ito. Matalino ka, gamitin mo yung talino mo sa maraming bagay. Kikita tayo ng malaki. Tama, mali? Pag may anak kang labaniw, Panginoon, ito na lang bibigay ko sa iyo. Ay nangyari yan po dito. Sa Santa Maria, maraming inalagaan ng mga baliw at yan ang ibinibigay para maglingkod sa Panginoon. Tama, mali? Yung mga baliw na yan, nagkaroon kami ng pubya dyan. Bakit? Dadalhin yung mga baliw dyan, tapos ang gagawin, pag nakawala, habulin kami, mga bata kami. Takbuhan at yakatan sa mga puno. Kaya akala namin pag mga babae, hindi naakat ang puno, kaya aakat din ang puno, bagay pagkapunan. Yan ang baliw. Ibinibigay sa Panginoon. Pag gumaling, kinukuha na naman ng magulang. Samantala pa sinabi, kapag gumaling yan para sa Panginoon, nung gumaling, kukunin uli ng magulang. Nung nagkasakit, ibinabalik na naman. Kaya nga tayo, unfair tayo magbigay sa Panginoon. Yung mahalaga sa atin lang yun. Dapat yung mahalaga sa atin, ibigay natin sa Panginoon. Sapagkat naging mahalaga ang buhay natin sa Panginoon, ibinigay niya yung kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Bilang pagtubos, anuman kasalanan natin, tayo ay tinubos ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Walang ibang dugo, kundi dugo ng ating Panginoon sa Kristo na malinis. Kaya sabi ko, unfair tayo eh. Maging sa pagbibigay, unfair tayo. Pag sabi 10%, hanggang doon ka lang talaga 10%. Ano ba yung dagdagan mo kung sobra ka naman? Sabi ng Biblia, magbigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Kung may 10%, kung nasasayang ka pa, magbigay ka pa ng higit, magbigay ka. Sapagkat sa pagbibigay, doon tayo pagpapalain ng Panginoon. Tandaan nyo, sa sukat na iyong pinadukat, doon ka rin susukatin ng Diyos. Amen? Amen? Sa sukat na yung ginawang sukat sa pagsusunod, doon ka rin susukatan ng Panginoon. Kaya ang Diyos ay just. Hindi siya tulad sa tao na kapag sip-sip yung tao sa iyo, dito ka. Ang Diyos hindi. Pantay siya kung tumingin. Wala siyang pakialam kung may pinag-aralan ka o walang pinag-aralan. Ang titignan ng Diyos yung pagsunod ng bawat isa sa atin.
Say praise the Lord. Praise God. Basahin po natin yung Acts 17:10, kung ako kakamali. Acts 17, verse 10. Okay. At pagdakay, pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Next. Ngayon, lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga Tesalonica. Sino yung naging marangal? Kung babasahin nyo, balik nyo sa 10. At pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Okay, balik 11. Ngayon, lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga Tesalonica. Yung mga Berea, mas naging marangal kaysa mga taga Tesalonica. Bakit? Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Tingnan nyo itong mga Berean people, matalino sila. Hindi sila yung nakikinig lang sa nagtuturo, kundi sinisiyasat nila yung kasulatan. Sabi ito, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw. Yung Word of God na tinuro nila Pablo ay sinisikap nila, inuunawa nila, sinisiyasat nila kung ito'y totoo. Tama? Tama ba? Kung sinisiyasat mo yung nagtuturo sa'yo, ito'y nagtuturo sa'yo mali. At sinisiyasat mo, hindi ka maliligaw. Kaya ang tao naliligaw sapagkat hindi niya sinisiyasat yung mga nagtuturo. Amen? Amen ba? Kaya pag-siyasat naman about sa Word of God. Sabi ng Biblia, lahat naman tayo, Biblia yung ating kaagapay. Hindi tayo magdadagdag, kasi hayaan natin yung salita ng Diyos ang magpaunawa sa atin. Kaya itong mga taga-Berean, buong sikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan. Kung tunay nga ang mga bagay na ito, kung tunay nga ang mga bagay na ito, ibig sabihin, hindi sila kontento na makinig lamang. Dapat ganun din po tayo. Huwag kayong makontento sa tagapagturo ninyo na nakikinig lang, siya sa atin ninyo din yung bawat tinuturo ng inyong mga tagapagturo. Parang sa school, pag uwi ninyo, yung teacher ninyo magbibigay ng assignment. Ano sasabihin mo? Na, ikaw na gumawa ng assignment ko. O diba, dahil pumasa mga estudyante nung module. Mga nanay, nagmamadali pa. Sila pa yung nag-aagawan sa reward. Bakit? Sila yung nagpagod, hindi anak. Diba? Tignan mo yung mga nanay, sila nag-aaway. Yung mga anak, sitting pretty. Diba? Bakit? Sapagkat yung nanay gumagawa. Dapat sa ating mga tagapaglingkod, pag may mga tanong, okay, magtanong. Sapagkat sa pagtanong, nabubuksan ang iyong understanding. Amen? Sa iyong pagtanong, lumalawak ang iyong kaunawaan. Sa iyong pagtanong, nalaman mo ang mga bagay-bagay na nais na ipunawa ng Diyos. Tulad sabi ko nga, si Felipe, habang naglalakad siya, may isang bating na nakasakay sa karwahe. At binabasa niya yung aklat ni Isaias. Nakita ni Isaias yung bating. Ano ba yung bating? Ano yung pakete niya sa bating? Wag na. Kasi medyo yung bating kasi tinanggalan ng kanyang pagkalalaki. Bakit? Patawa si RD. Ito yun. Yung mga bating, ang trabaho nila, sila yung laging kasama ng mga reyna. At para sila hindi makagawa ng masama o hindi mabuntis yung reyna, tatanggalan sila ng kanilang pagkalalaki. Yan yung batin. Pero ang trabaho mo, kasama mo lagi yung reyna. At yung batin niya, ang sabi, binabasa niya yung Book of Isaias. Ang sabi ni Felipe,
Naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Sabi niya, hindi. Tignan niyo matalino yan, batin yan. Ang mga bating matatalino yung mga yan, hindi sila pwedeng maglagay ng bantay sa reyna na buko. Kaya kinakailangan matalino yan. Ang sabi na yung Filipe, naunawa mo binabasa mo yung Book of Isaiah, sabi niya, hindi. Maliban na kung merong magpapaunawa sa akin. Matalino yung bating. Amen? Amen ba? Matalino, bakit? Gusto niya maunawaan yung Book of Isaiah, hindi niya maunawaan. Pero sabi niya, maliban na kung merong magpapaunawa sa akin. Pinaunawa ba ni Filipe? Pinaunawa ba ni Filipe yung binabasa niya sa Isaiah? Pinaunawa! Ano ginawa ng bating? May makakahadlang ba sa atin sa pagtanggap sa ating Panginoon? Kaya mismo yung bating, nung maunawaan niya yung Book of Isaiah, nakita niya yung tubig, pinahinto niya yung karuwahe. Ang ginawa niya, nagpabautismo siya. So, amen? Tama ba? Kapag naunawaan mo yung Word of God, kahit huwag mong sabihin na huwag ka nagpabautismo ka din, sabihin magpabautismo ka, yung tao mismo ang magpupumilit na bautismohan siya sapagkat naunawaan niya ang salita ng Diyos. Katulad sila ng Berean na inubusisa ang salita ng Diyos kung ito ba ito, totoo, o tama, o mali. Dapat galing tayo. Next. Kaya lang, tandaan nyo sa pagsasaliksik mo, hindi mawawala ang dyablo. Tama ba? Tama ba? Sa pagsasaliksik mo ng katotohanan, yung dyablo, naintindihan. Bakit? Ayaw niya na ikaw ay mapunta sa Panginoon. Gusto niya, lagi ka na sa kanyang side. 12. Kaya nga marami sa kanila ang mga nagsasampalataya, gayon din sa mga babaeng Grega na may mga kalagayang mahal. Yung kalagayang mahal, ibig sabihin niyan, mataas ang kanilang mga tungkulin. O mayayaman, mga person. Kasi noong unang panahon, ang salita ng Diyos, pinapangaral sa sulok-sulok. At hindi sila pinapangaral ng hayagan. Sabihin sila ay under persecution. Kaya sulok-sulok lang. Babaeng Grega na may mga kalagayang mahal at sa mga lalaki ay hindi kakaunti. 12, 13. Katapwat ng maunawa ng mga Hudyong taga Tesalonica na sa Berea ay pinangaral din ni Pablo ang salita ng Diyos ay nagsiparoon din naman na ginulo at pinagabag ang mga karamihan. Tignan nyo, the Word of God na pinangaral sa kanila. Nung nalaman ng mga taga-Tesalonica na pinangaral si Pablo doon, pumunta yung mga taga-Tesalonica sa Berea para sila ay, para nung sila ay guluhin. Kaya ang Word of God, pag nangyari sa iyo, huwag kang mag-expect bakit ang buhay mo parang miserable. Akala mo, pag masaya yung Word of God, dapat tahimik na buhay mo. Hindi, guguluhin yung buhay mo para mawala ka sa paglilingkod. Amen? Amen? At pag nawala ka, malas mo. Yung chance na nagbigay sa iyo, pinakawalan mo. Kapag nalaman mo yung katotohanan, hawakan mong mahigpit yung turo. Huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Yan po nakalagay sa Proverbs. Amen? Tayo hindi tayo magkakamag-anak dito. Iba-iba ating mga relihiyon. Iba-iba ating mga pinagmulan. Pero nagsama-sama tayo dahil sa salita ng Panginoon. Say, praise the Lord! Dahil ang nangako sa atin ay hindi ang mga pastor. Ang nangako sa atin ng kaligtasan, walang iba, ang ating Panginoong Kristo. Yung ating pananampalataya, siyang maglingkod sa bawat isa sa atin. Amen? Ang sarap mabuhay na may kilala mo ang Diyos. Amen? Ang sarap mabuhay na kapag may problema ka, iiyak ka sa Diyos. Ang sarap sa feeling na kapag mayroon ka suliranin, hindi mo pwedeng sabihin sa kapatid mo o sa kapitbahay mo. Bakit? Iba ka imaritis ka pag sinabi mo yung problema mo. Kasi kailangan mong ilabas yung damdamin mo para maluwag-luwag sa'yo. Kaya nilabas mo, kumalat-kalat naman. At kung kumalat, mas lalo kang nabigatan. Ngayon, hindi mo kailangan imaritis yung problema mo. Pumunta ka sa sulok, iiyak mo sa Panginoon, mamaya mararamdaman mo, niyayakap ka na ng Panginoon. Amen? At pag nailabas mo niya, niyayakap ka ng Panginoon, parang ang sarap ng feeling na, uy, ang bait ng Diyos.
kahit na munting ano lang ako, kahit di ako gano'ng karamihan sa buhay nito, kahit na ako pinakamababa sa mundo ito, pinapansin ako ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa malinis na puso. Para kay Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, itong mga tao ito, na nakaunawa ang salita ng Diyos, sila ay ginagambala, sila ay pinupuntahan, sila ay binibringwas. Kaya nga tayo ngayon, yung ating church ngayon, binupuntahan ngayon. Lahat ng ating mga kapatid ngayon, binupuntahan ng mga, ayaw mo salita. Kaya nga minsan, hindi ko alam kung matutuwa ako kasi pati picture ni Mami Sinin, dala-dala, sa harap ng binibigay, para bang kulang nila picture ni Mama Mary. Parang ginawa na siyang ribulto. Ginawa na siyang idolize. Yung ginawa ni Sister Sinin na paglilingkod, kalawalhatian para sa Diyos yun. At ayaw din ni Sister Sinin yung gano'n, nabibigyan mo siya ng parangal na yung picture. Parang wala ka nang pinag-iba sa iba na ganun siya ginamit. Oo, ginamit si Mami Sinin, pero hindi mo siya pwedeng isambahin ng bigyan ng mataas na papuri. Alam, sinasabi ng Biblia, ibigay lagi natin ang mataas na papuri sa Panginoon, hindi sa tao. Yung anghel nga nung makita ng ng pangitayin si Pedro, si Pablo ba to, si Pedro, nung lumuhod siya, nung sabi ng anghel, ano sabi ng anghel? Huwag kang lumuhod, sapagkat ako'y kapwa muling alipin. Tignan nyo ang anghel na yan, pero sinabi ng anghel, huwag mo akong lumuhuran, sapagkat ako'y kapwa muling alipin. Kaya nga, alisin natin yung tatawag na, na yung idolicism, yung ina-idol mo yung tao. Ang gusto ng Diyos, kung makakaroon tayo ng idol, walang iba siya lang. Amen? Magkakaroon tayo ng nasigit na pagkakilala, siya lang. Yung mga patutuo na lang yun sa paglilingkod. At kinikilala natin yun. Pero hindi na mga pagkilala, gagawa ka ng future, ilagay mo dyan. Bulag na siguro, bulag na kandila. Bulag na pinag-iba kay Mama Mary. Nila. Kaya sa buhay natin ito, maging wise tayo na huwag tayong madaya ng sinuman sapagkat ang kaaway natin ay gaya ng liyong Manlila. Pag sinabing leon, talagang matapang yan. Kaya nga yan pinakatakutan sa jungle, yung mga leon yan sapagkat matapang yan. Pero mas matapang tayo sa leon. Amen? Sapagkat ang ating Diyos ay tinawag din ng Lion of Judah na makapangyarihan sa lahat. Amen? Praise God. Noong unang panahon, dumarating mga taggutom. Bagay mga apostol man, dinagdag din sa taggutom. Ang mga alagad din, dinagdag din sa taggutom. Basahin natin yung Acts 11:20. At nagtindig ang isa sa kanila na nagangalang Agabo at pinaalam sa pamagitan ng Espiritu na magkakagutom ng malaki sa buong sanlibutan na nangyari ng mga kaarawan ni Claudio. Tayo ng mga alagad yan. Ibig sabihin, dapat pag-alagad sila, dapat hindi na sila magutom kasi lingkod sila ng Panginoon Pero yung Espiritu ng Panginoon nagsalita kay Agabo na sinasabi magkakaroon ng tagutom sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, pinaghahanda sila ng Diyos. Amen? Amen ba? Kasi anong silbi ng sinasabi ni Agabo dyan? At nagtindig ang isa sa kanila na nagangalang Agabo at ipinaalam sa pamagitan ng Espiritu na makakagutom ng malaki sa buong sanlibutan. Magkakagutom, pati mga lingkod, affected ba? Affected ba? Affected sila. Kaya nga mayroong dumating na mensahe sapagkat sila ay pinaghahanda ng Panginoon. Dahil kahit lingkod ka ng Panginoon, kung hindi ka sumunod sa Espiritu ng Diyos, magugutom ka kahit lingkod ka ng Panginoon. Kaya nga sila ay pinaghanda. Malaki sa buong sanglibutan na nangyari ng mga kaarawan ni Claudio. Next, 29.
At ang mga alagad, ayon sa kaya ng bawat isa, ay nangagpasyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nanahan sa Judea. O, di ba? Galing? Nalaman nagkaroon ng kagutom. Pero yung mga kapatid na siguro medyo marami ang buhay, ang ginawa nila, kaya't ang mga alagad ayon sa kaya ng bawat isa ay nangagpasyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nanganahan sa Judea. Nagpasya sila sapagkat may tagutom doon sa lugar na yon. Magpadala tayo ng ating mga ambag sa ating mga kapatid. Tingnan nyo ayun sasabi ni Pastor Efraim kanina, na gumawa kayo sa mga kasambahay sa pananampalataya. Oo. Gumawa ng mabuti. Maging sa mga kasambahay sa pananampalataya. Itong mga to, dumating din yung gutom. Tayo, hindi pa dumarating yung gutom, pero kailangan maghanda na. Kasi wag tayong mga Pilipino to see is to believe. Na pag nangyari sa kapalang, kung sa kapalang, wala ka na mga mabibili. Kailan ka maghahanda? Kapag wala na, maghahanda ka hanggat meron kang may handa. Pag wala ka ng handa, that's enough. Pero yung magagawa mo, gawin mo. Ako, sabi ko nga, hindi sapat yung pera namin ni Scarlett. Wala pa akong trabaho. Ayaw niyo maniwala kasi ako pumapayat. Lalo nung pagkasabala, lalo ko lumubo. Dahil pagkain. Wala akong trabaho. Yung mga trabaho hindi ko ginagawa, gagawin ko. Para patunayan sa Panginoon na ay pwede ko i-delay yung sarili ko pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit na mainit, sabi ng asawa, itim-itim mo na. Ganoon talaga. May itim talaga tayo. Pati hindi ko alam, si Solomon maitim din. Sabi ni Solomon, ako'y maitim sapagkat ako'y sinunog ng araw. O, kakulay na ako. Kakulay na kami na Joshua. Ay, hindi, bawal magturo ka kung puti tinuro mo. Kaya tingnan nyo, ibig sabihin sa paglilingkod, hindi na kulay pinag-uusapan dyan yung purify ng yung puso sa paglilingkod sa Panginoon. Aanim yung kutis mong kutis porcelana. Yung puso mo naman, hindi naman ganun katapat sa paglilingkod. Di baling susunugin tayo ng araw, at least sa huling panahon, nakapaghanda naman tayo. Amen? Praise God. Palakot yung Panginoon. Kaya ito mga lingkod ng Panginoon, bago dumating kasi ang sakuna, sabi ko nga lagi, bago dumating ang mangyari sa sanlibutan nito, ang Espiritu ng Diyos nagpapadala siya, advance, para ang kanyang lingkod ay hindi magutom. O ang kanyang lingkod ay hindi mapahamak. O ang kanyang lingkod ay hindi lagi nagpapadala ang Diyos ng advance mensahero, message para ang kanyang lingkod handa. Para po tayong Panginoon. Kaya nga sa ating paglilingkod, sabi ko nga, salamat sa Panginoon, buhay ang Diyos. Sabi ko nga, nung nakaraan, nagturo ako, tinawag ng Diyos ang munting kawan, hindi ang malawak na kawan. At sabi ko nga, tayo ay isa sa munting kawan at iisa na naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, kilalanin natin ang ating Panginoon sa Kristo ng tunay na pagkakilala. Alam po ninyo, sa tunay na pagkakilala, maraming mga bagay na mahirap unawain. Tulad ng dati, na si Jesus, nung siya ay sa kalagayan ng tao, siya ay may pagka-Diyos. Hindi yung aking lawan noon. Pero habang lumalago tayo sa pananampalataya, tinuturo ng Diyos yung tamang pananampalataya kay Kristo. Kaya ang sabi ng Biblia, nung ako'y bata, ako'y nag-uugaling bata. Tama ba? Tama ba? Pag bata ka, siyempre pwedeng mayroong kang maling ma-adapt. Pero nung ako'y matanda na, iniwang ko na yung mga bagay ng mga pagkabata. Ibig sabihin, nagiging matured ka na. Nakikita mo yung tama at totoong aral na dapat natin paniwalaan. Isa sa nagbigay sa akin ng ng belief na ang Panginoon ay wala siyang pagka-Diyos. Ayon sa Lucas 2:52. At lumaki si Jesus sa karunungan
at sa pangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. At lumaki si Jesus sa karunungan. Kaya nga, kung si Jesus ay may pagka-Diyos, ang pangit naman si Jesus lumalago sa karunungan. Meron bang Diyos lumalago sa karunungan? May Diyos ba lumalago sa karunungan? Samantalang siya yung karunungan, tapos si Jesus lumalago sa karunungan. Kaya nga, hindi mo may sasabi na si Jesus nasa kanyang Diyos o siya ang Diyos kung ganyan yung sinasabi ng Panginoon na lumalago sa karunungan. Ibig sabihin, pero tunay ng Panginoon, nung siya ay nasa kalagayang tao, taong totoo talaga. Taong totoo na yung nararamdaman yung hirap, nararamdaman din niya. Yung nararamdaman yung kuto, nararamdaman din niya. Yung nararamdaman yung pag pinagsasabihan kayo ng masakit, nasasaktan kayo, nararamdaman din ng Panginoon. Sapagkat tao siya. Buti nga, hindi pa tayo hinampas. Yung tayo sa ating Panginoon, higit yung naranasan niya. Hinampas na siya, dinuroan na siya, kinurunahan pa ng tinig. Tama? Kaya pag dinuraan, anong gagawin ninyo? Ha? Sabi nyo? Sampalagad! Pero ang Panginoon, dinuraan siya. Gumante? Wala kayong marinig na masakit sa Kanya. Dinuraan siya, pinatukan siya, sinuntok siya. Wala kang marinig sa Kanya. Eh kung iba yun, dinuraan ka, bago na pa. Surawi. Sa Kanya, sa'yo, durala, pero sa'yo, lahat-lahat ng ibo pa. Makaganti ka, but God is hindi ganun. Ang nature ng tao, makaganti lang, makaganti na ako, masaya na ako, makaganti na ako, masaya na ako, makaganti na ako, masaya na ako. Yan ang tao, but ang God hindi. Hayaan natin gumanti ang Diyos para sa atin. Amen? May takapagganti tayo, say praise the Lord. May takapagganti tayo, at pag gumanti ka na, hindi ka na igaganti ng Panginoon. Bakit? Gumanti ka na eh. Hayaan mo yung Diyos gumanti para sa iyo. Salamat ng Panginoon. Okay. Pag-aaral tayo about yung sa karunungan. Okay. 1 Corinthians 4:19. Ay, 1 Corinthians 1:19. Sapagkat nasusulat, isawalat ko ang karunungan ng marunong at isawalat ko ang kabaitan ng mababait. Sapagkat nasusulat, isuwalat ko ang karunungan ng marunong. Yun yun, kung sabi ng Biblia, isa sa wala. Kung sabi niya sa wala, ano ba sa English niyan? Verse written, I will destroy the wisdom of the wise. Itutukoy na wise dyan, wise sa sanlibutan ito, karunungan pa sa sanlibutan ito, wawasakin ng Diyos lahat ng karunungan niya. Yung mga karunungan na pinag-aaralan ng mga doctorate, ng mga napakahabang panahon pinag-aaralan mo, wawasakin ng Diyos niya. Next. 20. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang skriba? Saan naroon ang matuwid? Sa sanglibutan ito, hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Tingnan mo, kahit marunong ka pa sa sanglibutan sa mata ng Diyos, mangmang ka pa rin pala. Amen? Amen? Pero ngayon, pag marami kang degree holder, akala mo kung sino ka na. Bakit? Lahat ng pinag-aralan mo, pinagsikapan mo, akala mo yun na yung tugatok ng iyong ng iyong buhay, ng kilala ka na. But in the sight of God, sinasabi ng Biblia, na saan naroon ang marunong, saan naroon ang skriba, saan naroon ang matuwid sa sanglibutan ito, hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Next. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakikilala ang sanlibutan. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsipampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Tignan mo itong mga nangangaral ng mataas at pinag-aralan, hindi nila maunawaan ang karunungan ng Diyos. Pero ang sabi ng Biblia,
ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsimpalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kamangmangan ng pangangaral. Kasi karamihan sa mga nangangaral, wala talagang pinagtapos. Kaya nga sabi, pipiliin niya yung mga mahihina para mapahiya yung mga malalakas. Pipiliin niya yung mga mangmang para mapahiya yung mga marurunong. Amen? Amen ba? Kaya magbibigay ng karunungan sa tao, hindi yung kanyang kaisipan, kundi yung salita ng Diyos ang magbibigay sa kanya ng kaalaman. Next, tuloy. Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay nagsihanap ng karunungan. Next. Datapwat ang aming ipinangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Bakit kamangmangan sa mga Hintil? Hindi nga kinakilala si Kristo eh. Kaya si Kristo sa mga Hintil, kamangmangan sapagkat hindi nila kilala si Kristo. Pero sa Hudyo, kilala nila si Kristo. Pero ang baliktad, naging katitisuran. Next. Ngunit sa kanila ng mga tinawag maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sino daw si Kristo? Ngunit sa kanila ng mga tinawag maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Tingnan nyo, ang Diyos may karunungan siya. At ang karunungan niya pala, walang iba, si Kristo. Kaya nga, kapag may example, no, sa paniniwalang iba, kung merong Diyos sa langit na hiwalay kay Jesus, na si Jesus din ay sakit din na iba, Diyos daw. Ang sinasabi ng Biblia, si Jesus ang karunungan ng Diyos. Si Jesus na sa baba. Marunong pa ba yung Diyos sa langit? Patingin ninyo. Para maging matalino, yung Diyos sa langit, dapat si Jesus nandun din sa langit. Bumaba si Jesus. Lalabas ngayon, yung Diyos sa langit, walang karunungan. Sapagkat si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, yung salita ng Panginoon na siya noon, ano yun? Siya yung Ama. Siya ngayon, ano yun ngayon? Siya yung nagkatawang tao. Siya yung magpakailanman. Ano yun? Yung kanyang binalikan yung dati niyang kalagayan. Kaya sasabi niya, siya noon, ngayon, kung unawain mo yan, meron yung time gap, time dispensation. Siya noon bilang Ama, siya ngayon bilang anak, siya nga magpakailanman bilang maluwalhating Diyos. Amen? Kaya yung iba, yung siya noon ngayon pakailanman, hindi nila alam, unawain yun. Yun ngayon pala, tinutukoy niya yung pagiging anak niya. Yung Ama noon, at yung anak ngayon, at yung magpakailanman, walang iba, kundi siya rin pala yun, ang ating Panginoong Kristo. Salamat ng Panginoon. Amen? Yung iba, pinaghati-hati nila. May Diyos Ama sa langit, may anak na Diyos, at may Espiritu na Diyos. Kaya naging tatlo. Yung iba, dalawa. Pero sa atin, yung isa, talagang pinag-isa talaga. Amen? Amen ba? Makilala natin siya na totoo. Salamat ng Panginoon. Colossians 2:2. Colossians 2:2. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanang ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay, si Kristo. Kanina sinabi, ang karunungan ng Diyos, si Kristo. Tama ba? Tama ba? The wisdom of God is Christ. Pero ngayon, dito naman sinasabi, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos. May hiwaga ang Diyos. Sinong hiwaga ng Diyos? Sa makatuwid bagay, si Kristo. Hindi mo makikilala ang Diyos kung hindi mo kilala si Kristo. Makikilala mo ang Diyos ng buo kapag kilala mo si Kristo. Amen? Hindi mo makilala ang Diyos. Yung Diyos na, hindi mo nga nakikita. Paano mo siya makikilala? Samantalang si Jesus nagpakita na. At sinasabi niya kung sino siya. Ang sabi niya, before Abraham was I am. Tama ba?
Bago pinanganak si Abraham, ako na nga. Ang sabi ng mga Pariseo, wala ka pang 40 years. Nakita mo na si Abraham, naunawaan siya ng mga Pariseo. Wala ka pang 40 years, nakita mo na si Abraham. Hindi ako nagsisinungaling, sabi niya. Yung mga Pariseo, ano ginawa kay Jesus? Ano ginawa kay Jesus? Binato siya. Ano ginawa ni Jesus? Nagtago, syempre, tatamaan eh. Matalino ang Panginoon. Bakit? Kung may pagka-Diyos siya, pwede niyang saluhin yung bato. Eh, bakit nagtago siya? Bakit siya nagtago? Pag tinamaan siya ng bato, ano mangyari? Bukol. Mabubukulan ng Panginoon. Tama ba? Kaya nga siya nagtago eh. Kaya kapag may mga danger, huwag mong lapitan yung danger. Kung kaya mong umiwas, umiwas ka. Sapagkat ang Panginoon man ay umiiwas sa mga bagay na kanya dapat iwasan din naman. Nung binato siya, tumago siya. Oh, amen? Eh baka mamaya may danger, pumunta pa niya, sabi mo, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Dapat umiwas ka na. Meron tayong isip para tayo alam umiwas sa mga bagay na hindi tama. Okay. Kaya dito, next verse 3. Na siyang pinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan, at ng kalaman. Si Kristo pala ang pinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan, at ng kaalaman, na kay Kristo ang susi. Nasa Kanya lahat. Para makilala mo ang Diyos, dapat makilala mo si Jesus, sapagkat sa Kanya yung susi ng pagkakilala sa Diyos. Kaya nga sabi ni Filipe, Panginoon, ipakilala mo sa amin ng Ama. Tama? Tama ba? Tama ba? Panginoon, ipakilala mo sa amin ng Ama at sukat na ito sa amin. Enough na to, maniniwala kami. Ano sabi ng Panginoon? Matagal mo na akong kasama, Filipe. Hindi mo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa Ama, nakita sa akin. Ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Paano ipapakita ko sa iyo ngayon? Ama. Wala nang sabi ng Panginoon, Filipe, ito na ako, pero hindi bilang Diyos, bilang tao. Hindi niya masabi. Bakit? Sapagkat hindi pwede. Hindi niya pwede sabihin yun. Kung sinabi niya nga, nabi para Abraham, sayang, binato na nga siya. Yung sabihin niya pa kaya siya ay Ama, hindi siya paniniwalaan. Sapagkat yung paniniwala na siya yung nag-iisang Diyos, dapat yun ay ma-reveal sa huling panahon. Hindi sa panahon nila. Amen? Tama ba? Dapat yun ay ma-reveal hindi sa panahon nila, sa huling panahon. Kasi sinasabi ng Biblia, sa huling panahon, makikilala natin siya na totoo at tayo na sa kanyang totoo. Sa huling panahon po yun. At ngayon po yan sa huling panahon. 4. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Next. Sapagkat bagamat sa laman ako'y wala sa harap, gayon may nasa inyo ang espiritu na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Okay? Jump natin sa 8. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kaniyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Kaya mag-ingat tayo sapagkat maraming mga ngaral na kanilang tuturo ay mga filosofiya. Turo ng tao, turo ng karunungan ng tao, kundi hindi turo ayon kay Kristo. Be aware. Beware. Pinag-iingat pa tayo ng Panginoon? Pinag-iingat pa tayo? Pinag-iingat pa tayo. Kaya nga ang Biblia, kompleto. Pag-ibig ng Diyos, kompleto. Pagmamahal ng Diyos, kompleto. Ang Diyos ay patient, si Kristo, kumpleto. Wala tayong mahanapin sa Biblia. Kaya nga, sabi ko nga kailangan pa ba natin ng propeta sa ngayon? Kailangan pa ba natin ng propeta? Kailangan pa ba natin ng apostol sa ngayon? Hindi na natin kailangan ng mga apostol. Yung word of God is enough. Amen? Ang sabi ng Biblia,
anghel man na bumaba galing sa langit. Tignan ka, anghel man na bumaba galing sa langit at mangaral na iba sa pinangaral ng mga alagad ay ano? Itakwil. Anghel na yon. Yung Biblia, ilam na po ito. Ano yun po yun? Nung nawala yung mga apostol, may pa bang apostol? Ha? Nung nawala yung mga apostol, nagkaroon pa ba ng apostol, na binabanggit sa Biblia, ang sinasabi ng nila Pablo, kami ang kahuli-hulihang apostol sa panahong ito. Kami yung kahuli-hulihang apostol sa panahong ito. May sinabi si Pablo. At nabasa ko rin, si Jesus pala ay isa ring apostol. Iniwala kayo? Kaya tama yung ating banner. The Gospel of Christ, Apostolic Doctrine, Pentecostal Oneness. Kapagkat ang ating Panginoon din pala ay apostol. Basahin natin. Hebrew 3:1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Apostol pala ang ating Panginoong Jesus at dakilang saserdote. Akala ko noon ang apostol, 12 lang. Pero si Kristo, isinali niya kanyang sarili bilang isang apostol. At dakilang saserdote. Palakpakan ng Panginoon. Say praise the Lord. Kaya nga, hindi ko alam kung saan ko nabasa yun yung sasabi na huling apostol ay sila Pablo. Ano ba nabasa? Okay. Next verse natin, Ephesians 3:10. Okay, sina. 3:10. Upang kayo'y sa pamamagitan ng iglesia ay mapakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa kalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Sino yung karunungan ng Diyos? Di ba? Binabanggit si Kristo ang karunungan ng Diyos. Sino ang hiwaga ng Diyos? Si Kristo. Yung hiwaga at yung karunungan nandoon kay Kristo. Para mabuksan mo yung hiwaga at magkaroon ka ng karunungan, siya sa atin mo si Kristo sapagkat sa Kanya yung kaliwanagan ng salita ng Diyos. Hindi mo maunawaan ng Diyos hanggat hindi mo kilala si Kristo. Nasa Kanya ang lahat ng susi. Pero purihin ng Panginoon sa buting kawang ito, kilalan po natin ang Kristo. Salamat ng Panginoon. Kasi praise the Lord. Kilala ba natin si Kristo? Amen. Ang ating Kristo, walang sapungan. Amen? Pero sila may Kristo doon. Yung Kristo nila, sila yung sintinsyador ng mga manok. Pero yung Kristo natin, siya yung makapangyarihang Diyos na magliligtas ng ating mga pananampalataya. 11. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinunukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pinunukalang walang hanggan. Next. Nasa Kanya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya may pag-asa po tayo. Sa ating pananampalataya kay Kristo, may pag-asa po tayo. Kaya yung Jehovah na sabi ni Timothy, sino ang Diyos niyo? Si Jesus. Ito pang paligoy-ligoy. Tama yun. Sila mabibigla sila. Pero tayo, proud tayo ng Diyos natin, si Jesus. Amen? Pero sila, mabibigla sila. At ayaw nilang tanggapin yun. Na si Jesus Diyos. Sapagkat ang Diyos, si Jesus sa kanila Diyos. Pero maliit. Pwede 20, maliit eh. Maliit na Diyos, 20 yun. Sa kanila, ang malaking Diyos, si Jehovah. Amen? Yun ang kanilang Diyos na malaki, si Jehovah. At si Jesus, Diyos din. Yun nga lang, maliit. Kung babasahin mo yung maliit na Diyos, yun ay mga Diyos-Diyosan. Maliit na Diyos. Papayag pa si Jesus na siya yung tawagin maliit na Diyos? Hindi. Siya nga yung Diyos, sabi yung maliit na Diyos. Kaya nga sa buhay natin ito, salamat tayo
kilala natin si Jesus na subakdan ng ating pananampalataya. Siya yung Ama na nagkatawang tao, at nung nagkatawang tao, siya'y namuhay na bilang tao at walang pagka-Diyos. At namatay siya bilang tao. Hindi nyo ba alam, sabi ng Biblia, pinatay nyo ang may lalang ng buhay? Basahin natin yon. Acts 17, ay, gawa 10:15 ba yun? Pinagkakamali. Ayun, tama. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Sino ba may lumikha ng buhay? Di ba? Kaya mo patayin yung lumikha ng buhay. Siya may gawa ng buhay. Sino ba yung namatay? Yung ama o yung anak? Yung anak. Pero ba't sabi dito? At inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Kailan nangyari yung pinatay yung lumikha ng buhay? Kung siya ay nagkatawang tao. Doon namatay yung lumikha ng may buhay. Sapagkat sa panahon yun, hindi umiiral ang kanyang pagka-Diyos. Ang umiiral sa kanya, pagiging tao. Pero, nung hindi pa siya tao, siya ang may lalang ng buhay. Siya kanya nagmula ang buhay. Pero sabi ng Biblia, sabi dito ni Pablo, pinatay ninyo ang may lalang ng may buhay. Naunawaan ni Pablo. Naunawaan ni Pablo, ni Pedro, na si Jesus, siya yung Diyos ang nag-iisa. At yun din ang ating pananampalataya. Dapat ng Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Kaya ang sarap isipin na ang ating paglilingkod ay sakto, tumpak sa pananampalataya na gusto ng Diyos. Amen? Mabuti nga kamo, hindi tayo naging Buddhism. Tama ba? Sapagkat pag naging Buddhism tayo, sinong Diyos natin? Ano itsura ni Buddha? Ha? Oh, ano itsura ni Buddha? Putyog, kapatog. Ang itsura ni Buddha, ang laking katawan na malaking mukha, kalbo, yun ang Diyos ng Buddhism. At sumusunod sila doon. Pero ang Diyos natin, hindi naman ganun. Ang Diyos natin, makapangyarihan sa lahat. Amen? Makapangyarihan sa lahat. At yung Diyos natin, individual, nararamdaman natin ang kanyang presensya. Amen? Mahirap ang tawagin ng Panginoon? Hindi. Sa totoo lang, kapag ginagawa ang Panginoon, tutululuha mo, ay kasarap ng piling. Tama ba? Kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon at tumulo na yung luha mo, ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam, bakit? Anong feeling mo? Parang niyayakap ka ng Panginoon. Damang-dama mo yung kanyang presensya. Ang sabi ng Panginoon, kayo'y tumawag at kayo'y aking diringgin. Kaya hindi ko ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Yung mga sabi ng mga pastor na nagbibigay sa atin ng forecast, sapagkat kailangan sabihin. Kung hindi sasabihin yan, magkakaroon ng kahirapan ang kawan ng Diyos at ayaw niyang mapahamak ang kawan ng Diyos. Yun nga lang, ang paglilingkod sa Panginoon, individual. It's your choice sa iyong puso kung paano mo ito paniniwalaan ng tamang paniniwala, yung walang pag-aalinlangan. Amen? Yung walang pag-aalinlangan. Sabi ko nga, yung mga taga-Mindanao, yung mga taga-Baler na YP, pumunta siya, hindi niya kasama yung mga magulang niya, siya lang mag-isa. Pero ngayon, nakatayo na siya ng bahay niya. Maganda na. Ibig sabihin, your faith. Prove your faith to God. Lahat tayo, ipoprove natin yung faith natin sa Panginoon. Huwag mong sabihin, kasi gano'n sila, kasi hindi. Lahat tayo, may pananampalataya. Yun nga lang, iba-ibang antas ng pananampalataya. But still, you have faith to God. May pananampalataya, yun nga lang, hindi pareho level. Pero gusto ng Diyos, paabot natin yung level na gusto ng Panginoon kahit mahirap. Amen? Kahit mahirap, abutin natin yun para tayo pagpalain ng Panginoon. Okay, 17. Ephesians 3:17. Malapit na matapos. Na si Kristo ay nanahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Dito ako nagtataka din.
Kung dalawang Diyos, sino pwedeng manahan sa puso? Kung dalawang Diyos. Kung may Diyos sa langit at si Jesus sa lupa, ang sabi ng Biblia, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso. Sino patitirahin niyo sa puso nyo? May Diyos sa langit. Kamusta may Diyos sa langit? Kung may Diyos man. Magagalit ba yung Diyos? Kung may Diyos sa langit, ang patitirahin mo sa puso mo, si Kristo, hindi yung Diyos. Ang Diyos ay mapanibugbuin. Amen. Baka sinasabing, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso. Bakit si Kristo ay manahan sa puso? Sapagkat yung Diyos at si Kristo ay siya rin yun. Walang magtatampo sapagkat siya rin yun. Pero kung ang Diyos mo dalawa at sinabi din pa ng Biblia, si Kristo manahan sa inyong puso, lagot kayo sa Diyos. Dapat kung mayroong mahinahan sa puso ninyo, walang iba, yung Diyos yun. Pero ang pinapatira sa puso natin, si Kristo. Sapagkat si Kristo, siya yung nag-iisang Diyos na buhay. Pero pati Panginoon. Say, praise the Lord! Praise the Lord! Praise God. Kaya huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Sa paglilingkod, huwag tayong manghimagod, nakapagod. Lahat ng ating sakripisyo, mayroon yan reward. Amen? Yung sakripisyo ninyo, may reward yan. Yung mahaba yung pagsasamba, yung mahaba yung pagpunta-punta rito, minsan maulan pa, minsan maraming problema, pero tuloy pa rin kayo, may reward yan. Lahat yan, may reward sa Panginoon. At yung reward niyan, pag naibigay sa ng Panginoon, masabi mo, grabe yung reward na ibigay ng Panginoon sa ganung bagay lang na nagawa ko, ang laking reward pala. Kaya sana ang tignan natin yung reward na ibigay ng Panginoon. Okay, grabe na pala sa last verse. Yung favorite verse ko na lang, Colossians 2:23. Last verse na po yan. Kasi last verse na. Colossians 3:23. Ano man inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yan yung verse na paborito ko. Napaka-paborito ko. Ano man inyong ginagawa, gawin natin ng buong puso sa Diyos, hindi sa paningin ng tao. Bakit? Next verse. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Palapat ng Panginoon. Amen! Diba? Ang ganda. Yung ginagawa mo, gawin mo yan sa Diyos, hindi sa tao. Gawin mo yan sa Panginoon, hindi kung kanino man. Sapagkat yung ginagawa mo sa Panginoon, siya din naman yung mag-reward sa'yo. May reward ba? May reward ba? Meron. Anong reward? Anong reward? Anong reward? Cellphone? iPhone 3? Anong reward? Eternal life. Yan ang reward ng Panginoon sa mga taong nag-aantay sa Kanya. Lahat po tayo nag-aantay. Alam niyo, yung mga unang namatay hanggang ngayon, nag-aantay pa rin sila. Sila Moses, sila Abraham, yung mga apostol. Siguro mga apo na yun. Pero nag-aantay pa rin sila sa pagparito ng Panginoon. Yun nga lang, sa pagdating ng Panginoon, pagkabuhay na maguli. Pero tayo, hindi. Buhay tayo, masasaksihan yung pangako ng Diyos na bababa siya sa kanyang bayan. Amen? Bababa siya, masasaksihan natin yun. Ang sarap saksihan, yung ganong pangako ng Diyos. Sinabi niya nung matagal ng panahon, pero mangyayari sa panahon natin ngayon, napakabuti ng Panginoon. Amen? Kaya yung mga nangyayari sa inyong mga miserable, hindi ko malas yan. Sabi ng iba, huwag mong isipin malas ka. Ang isipin mo, hindi ka lang swerte. Sabi sa harap ko, pag-uho lang yun ah. At least huwag mong isipin malas ka. Isipin mo lang, hindi ka lang swerte. Diba? Sabi nga isa, kung di mo kayang mag-concentrate sa isang bagay, mag-focus ka na lang. Diba? Kung di mo kaya mag-concentrate sa isang bagay, focus ka na lang.
Hindi mo kaya concentrate eh. Focus mo yung sarili mo sa bagay. Kung ano yun? Paglilingkod. Ang paglilingkod, walang kalugihan. Amen? Sa paglilingkod sa Panginoon, walang lugi. Sabi nga, ganansya pa nga tayo. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo lugi. Eternal life, kung tayo mamatay, may pagkabuhay na maguli, at kung tayo makatawid, may millennium. Ilang taon ang gusto niyong buhay? Yung matanda dyan, ilang taon pang gusto madagdagan sa inyo? Yung mga may sakit dyan, ilang dahon ang pwede niyong kainin? Sa puno ng buhay. Doon, hahaba ang buhay natin. At ang gandahan doon, habang umahaba ang buhay mo, walang taong masama. Lahat ay matuwid. Sapagkat ang lahat ng masama, pinatay na ng Diyos. Salamat tayong Panginoon. Ito lang po ay mababahagi sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. Magtumibay tayo. Yung mga salita ng Diyos, huwag natin siyang yung i-bet, yung i-twist. Kung ang Diyos ay nagbabala sa atin, sundin na lang natin. Kahit na mahirap, sundin na lang natin. Kung ang kapalit naman nito ay pagliligtas na gagawin ng Diyos sa atin. Amen? Kahit na mahirap gawin natin kung kapalit ito pagliligtas. Walang pinapahamak ang Diyos na kanyang lingkod. Lahat ay kanyang iniingatan at ginagabayan. Kaya tayo bibuksan tayo. Magdalangin po tayo sa ating Panginoon na maraming magbigay ang Diyos ng maraming pagpapala. Amen? Hindi mo sama humingi sa Panginoon. Kung ibibigay niya, thank you! Amen? Pag hindi niya ibinigay, ba yan? Ganun ba? Hindi. Pag hindi niya ibinigay, Lord, ibigay mo na. Kapag kami ay nasa rush na, nagmamadali na kami. Yung blessing na ibigay mo na para kami ay makapaggawa na rin. Totoo, ikaw ay mayaman at yung anak ay naghahangad din naman ng pagpapala na mula sa iyo. Nawa ibigay ng Panginoon sa bawat sa atin. Magdalangin na po tayo at buksan naman ng Diyos yung ating puso at kaisipan upang kung dumating man yung mga ibang mga ngaral, hindi na po tayo mawawala, kundi hahawakan natin si Kristo na tagapagligtas ng ating kaluluwa. Awaitin po namin na Lord, prepare me. Yes, God, hallelujah. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Sa pa, Lord, prepare me. Tayo mo si Lord. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary. Oh, nabi magdalangin kay Lord. Dakilang Diyos ng kapangyarihan sa lahat, sinataas namin ang iyong pangalan, niluwalhati namin ang iyong pangalan, pinaparangalan po namin ang iyong pangalan ng aming Kristo. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbukas ng aming kaisipan, ng aming mga puso sa kaalaman, sapagkat ikaw, Panginoong Diyos, ang nagsabi si Kristo ang karunungan at kaunawaan. Sa pagsaliksik namin sa ating Panginoong sa Kristo, nalaman namin na siyang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nalaman namin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa katauhan. Nalaman namin kung paano ka ibigay ng malaking pag-ibig sa sangkatauhan. Nawa, Panginoon, patuloy kang pakilala sa buong buhay namin upang higit pa namin lubusin ng pagsamba at pagluwalhati sa iyong harapan. Hindi mo kailangan ang aming tulong,
Hindi mo kailangan ng aming karangyaan. Hindi mo kailangan ng aming yaman. Sapagkat ikaw ay puspos ng kayamanan. Ang kailangan mo sa bawat sa amin, Panginoon, ay ang aming mga pagsunod. Nagsusumikap kami ng sundin ang mga salita mo. Sa aming pagkatao, ito'y mahirap. Ngunit ikaw ang nagsabi, Panginoon, sa pagsunod sa iyo ay hindi mahirap kung patuloy lamang kaming susunod na may pagpapakababang puso. Turuan mo kami, Panginoon, na sumunod na may biyaya, sumunod na may kaamuan, sumunod na hindi nagmamaktol, sumunod na hindi nagtatanong, sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi mo nais na kami mapahamak, kundi ang nais mo kami ay magsipagsisi sa lahat ng panahon. Sa nalalapit na mga panahong darating, Panginoon, alam po namin ang mundo ay pasama ng pasama. At habang sumasama sa mundong sa libutan ito, kami naman ay iyong inaalalayan. Kami naman ay iyong iniingatan. Kami naman ay iyong inialagay sa isang dako upang kami ay mapag-ingatan mo. Nawa, Panginoon, maunawaan namin ang iyong kalooban. Sapagkat kung maunawaan namin ang iyong kalooban, walang bagay na mahirap sa bawal sa amin, kundi ang sumunod lamang ng sumunod sa iyong harapan. Dalangin din po namin sa mga kapatid na may mga karamdaman. Ikaw po ang aming kinikilalang manggagamot. Ikaw po ang aming kinikilalang doktor. Hipuin mo, Panginoon, o pagalingin mo ang bawat isa sa amin na may mga karamdaman. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, alisin mo ang anumang karamdaman na pumapalot sa aming katawan. Sapagkat Diyos ka, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat at kaya mong sawayin ang lahat ng karamdaman at pagalingin ang aming katawang ito. Salamat, Ama, sapagkat hindi mo pinagdamot sa amin ang iyong salita. Hindi mo pinagdamot sa amin ang iyong katwiran. Pagkos iyong pinapagawa ang mga bagay na karapat-dapat sa iyong harapan. Munting kawat kami, Panginoon, at wala kami may pagmamalaki. Ngunit kami yung hinirang pinili upang sumunod sa iyong katwiran. Nawa, Panginoon, dumating yung panahon, sama-sama kami sa isang lugar na nag-aantay sa iyo, na may masayang puso, na may masayang kaisipan, na nagbubunyi sa iyong kapurihan, nagbubunyi sa iyong kagalakan, nagbubunyi, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sapagkat wala kaming ibang nais, kundi ang maparangalagkas sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na ibigin ka na higit pa sa maraming bagay, kaysa ibigin ka kaysa sa libutan ito. Ibigin ka namin, Panginoon, na walang kondisyon. Ibigin ka namin, Panginoon, na may papasalamat. Ibigin ka namin na may kagalakan sa puso. Nawa, Panginoon, mangusap ka sa bawat sa amin, kasi yung pagparito, ang hangad mo ay ang kaligtasan ng bawat isa sa amin at hindi ang kapahamakan ng bawat isa. Kaya tinataas mo namin na yung dakilang pangalang Jesus na aming Diyos at mga nakotang magtas sa iyo ang mataas na papuri pagsamba sa iyong pangalang Jesus na aming Diyos at pinagligtas. In Jesus' name, hallelujah. Amen.
Panginoon. Sumakinawa ang kawalakihan ng kanila at pag-ahari, may kailanman siya nawa. Amen.